After 4 days nga ng paggawa ng bahay ni Tatay Jesus, muli natin binalikan upang bilhan naman ng mga gamit sa bahay. Papalitan nga natin ng bago yung luma niyang gamit. At napansin ko din na walang maayos na gamit si Tatay Jesus. Nakwento nga rin niya yung lalagyan niya ng pinggan ay napulot niya lang din at kanyang nilinisan. Kaya ngayong araw, nagtungo nga tayo sa bilihan upang bumili ng mga kagamitan. Tulad ng sampe, pinggan, baso, kutsara, durabox, unan at marami pang iba. Hindi nga makapaniwala si Tatay Jesus dahil puro bago ang kanyang nakikita. Kaya hindi niya maitago ang saya sa kanyang muka. So magandang hapon sa inyong lahat. So for today's vlog, dito tayo ngayon kay Tatay Jesus para kamustahin. At yun nga po, natapos na yung bahay niya, napinturahan na rin at natutulugan niya na rin. So yun nga po, ang plano naman po natin ay susurpresahin natin si Tatay Jesus na lalagyan naman ng mga gamit yung kanyang bahay. So bago yun, kamustahin muna natin si Tatay Jesus, no? So tara, puntahan po natin. Ay, sarado ata. Ay, ito pala si Tatay. Magandang hapon tayo. Magandang hapon po naman. Ang balita ho tayo sa inyong nagagawin niyo dyan, Tay. Nagkakuan po ng plato. Nag-aayos? Nag-aayos po, nagkakuan ng buti. Bali nilagay na pala ni Tatay Jesus dito yung mga gamit niya, oh. Ito, mga plato. Ay, ito yung plato. Huh. Ito pala yung plato ni Tatay. Ito pa yung gamit mo, Tatay? Opo. Mukhang matagal na. Pinagamit ni Tatay Jesus itong kanyang lagayan. No? Ilang taon na, Tatay, itong lagayan ninyo? Eh, tagal na po. Mga siguro mga nagigit na 6 na buwan yata. 6 na taon? 6 na buwan, no? Ito po? Yun po ay hindi sa pagkukuha niya pa ipuro po lang. Hindi naman sira. Hinugasan ko na hinugasan. Sinabunan ko yan. Nagagamit din yun. Ito to? Opo. Pulot niya lamang pala itong ganitong lagayan niya ng pinggan. Ngayon, oh. Kanyang tasa. Sobrang tagal ng Tatay na ginagamit na sumusuko na po yung sampi. Ay ho, nagamit po dyan sa kabila yan. Hiniram. Pang ano po? Pangluto doon. Pagkandok ng kanin. So makikita mo talaga sa mga gamit ni Tatay yung mga ginagamit niya ngayon. Oh. Paid na po yung kulay niya. Tapos ito po yung binili natin nakaraan. Yung thermos. Nagagamit niyo po yung thermos, Tay? Ay, hindi ko naman inapuno ng tubig. At sa 2 beses naman ako magkape, magahapon lang. Kung malimutan, ang makalamig, masisira ang thermos. Kamusta naman yung diyan ka natutulog na, no? Po. Kamusta yung umulan? Ay, as po ay. Wala namang Wala ho. Waba. Walang tulo? Wala ho. Ayos Hindi naman naampiyas. Hindi ho. Aba. Kamusta naman po dito? Wala lang po ampiyas dito? Wala po. Aba naman. Iba talaga ang gawa ng pugong biyahero. Opo. At yun nga po, sa mga nagtatanong regarding po sa bahay ni Tatay Jesus at yung mga nagme-message po, nagko-comment about dun sa bahay niya na kung bakit hindi daw nilagyan ng hollow blocks. Kasi diniretso na lang daw na gano'n na nakaano yung plywood niya. So yun nga po, linawin po natin para sa mga hindi nakapanood nung una na yung lote po ni Tatay ay hindi po sa kanya. Bali, pinatayo lang po siya o pinayagan lang po ni Mayor na maglagay ng ganitong bahay. Kaya po ganitong bahay kubo lang nilagay namin. At bawal po siyang magsimento at maggawa din po ng CR. Ano, Tatay? Bawal din po siya maggawa ng CR dahil hindi niya po ito property. Property po ito ng munisipyo. Kaya po, ito lang po talaga yung ating magagawa. At yun nga po, ang gusto lang po natin ay mailagay sa maayos si Tatay kasi nakaraan po na bahay niya ay halos na patagilid na po. Halos tagilid na pala. Literal ng tagilid. Babagsak na po kasi nilalagyan lang ni Tatay ng tuon or tawag din, Tay? Brace na kahoy o kawayan. Kaya pinaltan namin at sa tulong na rin po ng mga sponsors natin na di naging imposible yung mission natin para kay Tatay. At ngayon, nakakatulog na siya ng maayos at wala na siyang problema. Kasi baka problema ni Tatay Jesus yung pagtulog niya, baka mamaya malaglagan siya ng bubong. Ano, Tatay? Opo. Di ba? Ano po, ito sobrang saya ko. Ngayon ako po nakakuha ng ganito. Kung hindi po kayo,
wala po. Dati pa rin ako. Na may kubo dyan sa likod na yan. Kaya nga po. Pakita ko po sa inyo yung bahay niya dati. Ganyan po yung bahay niya. Na halos pagiba na. Buti na lang at nakilala natin si Tatay Jesus. At di natin alam kung hanggang kailan yung tatagal yung bahay niya. Baka mamaya ay kunting hangin na lang magiba na. Paano naman si Tatay Jesus, hindi nalaglagan na ng yero. Opo. At yung pagtanggal po namin ng mga yero noon ng kanyang bahay, talaga naman pong hahablutin mo na lang. Sobrang tibay po ng bahay niya noon. Tatay. Paano yung makatibay yun? Madaming batos. So, ito po yung loob ng bahay ni Tatay Jesus. Wow! Ang ganda naman ng higaan niya. Oh. Talagang pang single talaga yung bahay niya. Nga tatay, may surprise kami sa inyo. Opo. Gusto bang baguhin natin yung ano mo? Yung kusina mo, yung loob ng kwarto mo. Ha? Tama na po yan. Ay, ayaw mo? Tama na po yan. Ah, bakit? Lalagyan natin ng ano yan, maayos na lagayan ng baso, pinggan, tapos lutuan. Yung lutuan mo, nasa bahay pa, yung binigay po natin. Kasi hindi pa po nalalamnan, nire-refilan. Ayusin natin tong kusina mo, Sige kwarto. po, bahala po kayo. Ala. Bahala po kayo. Sige. Tara po, mimili muna tayo. So yung mga babae, nakabili na kami ng mga gamit ni Tatay Jesus. Ito po yung ilalagay natin sa bahay niya upang may malagyan siya ng maayos. Katulad nga po na kwento niya na matagal na niyang ginagamit yung lagayan ng pinggan na halos 6 months na po tayo, no? At yun po ay napulot pa niya. So papalitan natin ngayon yan, ayusin natin yung bahay niya ngayon, no? Oh, sobrang saya ni Tatay Jesus. Hindi niya mawari na. Hindi ko akalain. Para tumama sa luto si Tatay. So yung Tatay, ito po ay ilalagay natin sa loob ng bahay mo ngayon, no? Naayos mo naman po yung kusina nyo na, no? So unahin mo natin yung kusina mo. Lagay muna natin yung mga pinggan mo, baso, kung ano-ano pang mga anik-anik sa kusina. Ito ay bumili na rin kami ng Durabox, lagayan ng damit ni Tatay Jesus. So let's go, napapanginintay natin. Lagyan na natin yung gamit ni Tatay. Siyempre, malapit na rin po ang Pasko, kaya ilalagay na natin to. Merry Christmas! So bali guys, ito po yung pinakaregalo natin kay Tatay Jesus, ano? Ito ang munting bahay niya, na although hindi man to sariling lupa, so ang mahalaga po ay nailagay natin sa maayos si Tatay Jesus at hindi na siya mangangambang matulog kada gabi. So yung mga kababayan, at yun nga, hindi may lalabas si Tatay Jesus ito. Ang purpose po talaga nito, kaya po di talaga bubuksan. Diyan po ilalagay ni Tatay Jesus yung mga ginto niya. Para kung may magnakaw man, tatama rin ang buksan. Hindi mo bubuksan yun na ano. Kung may pumasok man sa bahay mo, Tatay, hindi mo bubuksan. Ito po yung pinakalock niya. Kung gusto niyang kunin niyo na sa loob, tanggalin niyo mo itong kama. Lagyan na rin natin ng Cobre Kama. Nga pala mga kabayan, magkakameron tayo ng ribbon cutting dito sa bahay niya. Officially na turnover natin kay Tatay Jesus yung bahay niya, no? Tapos na tayo dito sa bahay niya. So tapos na itong gawin. Wala na lang tayong idadagdag. Kaya
Kakameron tayong ribbon cutting. Baka nyo po yung ribbon cutting para kay Tatay Jesus sa bahay. At sa mga kababayan, binilhan natin si Tatay Jesus ng solar light. Nasa ganun po ay mailaw siya dito tuwing gabi kasi yung ilaw niya nakaraan ay wala pang isang oras ay lobat na. So binilang ko siya ng maliit na solar light. So lalagyan natin ito sa loob ng bahay niya para sa ganun ay mailaw siya tuwing gabi. So automatic din naman to, sakaling walang araw, ay kusa po siyang nabubuhay. Lalagyan na po natin to. So yung mga kababayan, tapos na tayo mag-makeover ng kanyang bahay. So ito na po yung pinakang kusina niya. At ito na rin po yung pinakang bed niya. Yan, naayos na po natin yung pinakang loob ng bahay ni Tatay Jesus. At talaga naman po, parang tumama si Tatay sa loto. Ano Tatay, masaya ba Tatay? Saya po eh. Ha? Saya po. Ano yung pakaramdam na sobrang ganda na ng bahay mo at malinis na? Ay, ayos po. Ha? Ayos. Aba, nagandahan sila sa kurtina ni Tatay Jesus, oh. Pakita mo sila, pakita mo. Pasko na po kay Tatay Jesus. Ayan, yung pinakang kurtina ni Tatay. Tayo lang po yung pinakang ano niya, nag-fold. Hindi naman tayo marunong mag-fold. Ayan, oh. Tatay, silipin nyo muna yung bahay nyo. Yung loob ng kwarto nyo. Ayos po. Aba naman. Cute. Ay, maliwala sa yung tulog mo dyan Tatay, oh. Ay, opo. Ano po? Opo. Hindi na ako makawa ko ng ayos eh. Nakapagpahinga. Hinga ng aking kalooban. Ako nagkakaroon ng bindang ng bahay. Tuloy-tuloy na yung ano mo dyan. Pagiging relax mo sa bahay mo. Opo. Pag-relax mo pala sa bahay mo. Opo. At yun nga po, nalagyan na po natin yung solar ng Tatay. Ito po. Nabili po natin sa ano lang. Mahalaga po ay mayroong ilaw lang si Tatay Jesus dito sa bahay niya. Yan yung pinakang loob ng bahay niya. So nandun na rin po yung mga gamit ni Tatay. Nilagay na po natin doon. Diba? So yung mga kababayan, at magkakameron po kami ng ribbon cutting ng bahay ng Tatay Jesus bago man lang kami lumipat sa ibang tutulungan natin. At maraming salamat po kay Ma'am Betty sa bawat pagtulong niyo po sa bawat tinutulungan namin katulad po ni Tatay Jesus. At sana po hindi po kayo magsawang tumulong sa taong nangangailangan po ng tulong. Maraming salamat po. At sa mga sponsors po natin kay Ma'am Rosel, Ma'am Lourdes, Ma'am Cecil, thank you very much po. Simula nung ating napa-check up yung mata ni Tatay Jesus. Maraming salamat po at sana hindi po kayo magsawa sa mga katulad ni Tatay. So dito ko tatapusin yung vlog ko at yun nga po sa mga nais pong mag-order po ng t-shirt namin, Pugong Biyahero Team t-shirt, mag-order lang po kayo sa Ren Vlogs, nakita nyo po sa screen. At for only 500 pesos po may PB Team t-shirt na po kayo. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At ako po ay tinulungan ninyo. Sana po huwag kayong magbago sa mga kasama natin. Tulungan din po nila sila para naman po kaya kong mahirap. Tulungan din po nila ako. Siyempre isa pa sa maganda ngayon, makakatulog na maayos si Tatay Jesus. So yun guys, at maraming salamat sa inyo panonood. This is Ren Vlogs. Peace out po.